Yan, imumuntahin na natin mga idol itong makina na Crest Nautica dito sa ating bangka na ginagawa. Yan, ito mga idol ay 14.5 horsepower. Yan. Yan, meron na idol plataforma yan. Pero hindi pa mga idol nakabaon. Ating isusukat muna mga idol yung housing dito sa roda. Bubutasin muna natin mga idol yung roda. Yan, bago natin ilagay yung pinakang plataforma niya. Pinakang sapatos ng makina sa baba. Yan, lapisan muna natin mga idol itong roda. Ating markahan muna para makita natin kung saan padadaanan yung ating talim ng barina. Yan, medyo mababa lang mga idol ang montahe dahil ito ay di gasolina. Medyo magaan lang mga idol ang makina nito. Hindi katulad ng diesel engine. Kahit medyo mataas ang montahe, okay lang. Yan, butasin na natin mga idol itong roda. Yan, okay na. Lusot na mga idol yung ating pambutas dito sa bandang loob. Atin naman paluang-luangin muna mga idol. Yan. Yan, kasya na mga idol yung ating tubo, yung ating housing at saka ito sa ating binutas sa roda. Ating isukat naman itong makina. Yan. At iskulahan muna mga idol bago natin lapisan yung plataforma doon sa pagbabaunan dito sa kasko. Yan. Yan, okay na. Ibabaw na natin mga idol dito sa kasko itong ating plataforma. Itong circular so mga idol natin gamitin dito sa pag-cutting dito sa paghuhukayan natin ng pagbabaw na ng plataforma. Para maluwa natin mga idol maukitan itong kasko. Yan. Meron tayo mga idol bagong maliit lang na circular. Yan. Pakinabangan na natin mga idol dito sa ating simbolo bangka. Yan. Tapos paitin na natin mga idol para madaling mahukayan. Yan. Diyan natin mga idol ibabaon yung pinakang plataforma na amulawin. Yan sa hukay na yan. Yan, okay na. Nakabaon na mga idol yung isa. So, nasa bandang kaliwa. Ito naman nasa kabila ang ating ukitan. Yan, luwag na luwag mga idol itong makina dito sa kasko. Napakaluwang talaga mga idol itong kasko na ating simbolo bangka. Itong kalantas. Crest Nautica na 14.5 horsepower mga idol. Yan, tapos atin naman mga idol markahan yung pagbubutasan natin ng paglalagay ng flathead na tornilyo. Yan. Ating markahan na para malagyan na natin ng tornilyo itong ating plataforma na mulawin. Yan. Tatakan muna natin mga idol yung pagdadaanan ng barina para hindi lumihis doon sa pinakang lapis natin doon sa marka. Yan, 3/8 lang mga idol ang laki ng pinakang tornilyo nito. Yan, okay na mga idol. Nabutasan na natin. Ating isigo mga idol yung ulo nung flathead doon sa ilalim nung pinakang plataforma natin na mulawin. Para kapag pinihit natin yung tuwerka doon sa ibabaw hindi susunod yung tinakang tornilyo. Kailangan nakasigo mga idol yung flathead niya doon sa kahoy na plataforma. Yan, kailangan mga idol ang paraan ng paggagawa natin ng plataforma. Yan, tapos ipuksin na natin yung tornilyo dito sa amulawin.
Yung nga pala mga idol, hindi pa nakakalam doon sa katawagan na amulawin. Yung mga idol ay uri ng kahoy. Yung katawagan na amulawin. Yung plataforma natin mga idol na yan, ay yung kahoy na amulawin. Mapakatigas mga idol yan. Kaya lang ginagawa nating kilya o palumo. Tapos yan mga plataforma. Tapos yung mga talian mga idol ng mga tarik. Yung pinakambaral na taringkahan. Puro amulawin mga idol ang ginagamit natin dahil napakatibay na kahoy mga idol yan. Matigas na kahoy ang amulawin. Yan. Yan, okay na mga idol. Naipuksin na natin. Ating ipapatong na mga idol yung makina. Sukat na natin kung okay na. Yan. Maalwan lang mga idol lagyan ng tuwerka itong pinakang tornilyo. Napakaluwag mga idol ng makina. Palibasa maluwang yung ating kasko. Yan. Maalwan lang pihitin yung pinakang tornilyo ng makina dito sa tagiliran. Yan, okay na mga idol. Tapos na, nakamontahe. Maglilikaso na lang tayo. Yan, hanggang dito lang mga idol. Itong video ito, maraming pong salamat sa inyong panonood. Yan, huwag po sanang kalimutan mag-like. Pakishare din po mga idol. Thank you so much po. God bless po sa atin lahat.